Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, wastong pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa bata. Alin sa dalawang larawan ang mas maganda? Bakit? Ano ang ginagawa ng mga bata sa malinis na paligid? Paano tayo makatutulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano tayo makakatulong sa pangangalaga ng kapaligiran kasama ang ating mga kaibigan. Ano ang pangangalaga sa kapaligiran? Ito ay ang pag-iingat at pag-aalaga sa kalikasan tulad ng lupa, tubig, hangin, halaman, at hayop. Mga paraan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran. Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Pagtatanim ng halaman kasama ang kaibigan. Paglilinis ng silid-aralan at bakuran ng magkakasama. Pagtitipid ng tubig at kuryente. Pagsaway ng maayos sa kaklaseng nagkakalat. Bakit mahalaga ang pagtutulungan? Mas madaling gawin ang gawain kapag may kasama. Nagpapakita ito ng pagmamalasakit. Nakakatulong sa pagpapabuti ng kapaligiran. Basahin natin. Ang malinis na bakuran. Isang araw, napansin ni Ana at Ben na maraming basura sa kanilang bakuran. Tinawag nila ang kanilang mga kaibigan. Sama-sama silang nagwalis, namulot ng basura at itinapon ito sa tamang basurahan. Pagkatapos, naging malinis at maayos ang kanilang bakuran. Natuwa sila dahil nakita nila ang bunga ng kanilang pagtutulungan. Sino-sino ang mga bata sa kwento? Ano ang napansin nila sa bakuran? Ano ang ginawa nila upang linisin ang bakuran? Ano ang aral na natutunan mo sa kwento? Ang pangangalaga sa kapaligiran ay mas nagiging madali at mabisa kapag tayo ay nagtutulungan at nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa at sa kalikasan. Gawin natin. Isulat ng tama kung wasto ang mga pahayag at mali kung hindi. Ikalawang araw, wastong pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa bata. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan?
Bakit sila nagtutulungan? Ano ang mangyayari kung hindi nila aalagaan ang kapaligiran? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano natin mapapangalagaan ang kapaligiran kasama ang ating mga kaibigan. Ano ang kapaligiran? Ang kapaligiran ay ang ating paligid tulad ng bahay, paaralan, bakuran, ilog at puno. Ano ang pangangalaga sa kapaligiran? Ito ay ang pag-aalaga at pag-iingat sa ating paligid upang manatiling malinis, ligtas at maganda. Paano pangalagaan ang kapaligiran kasama ang kapwa-bata? Sama-samang paglilinis ng silid-aralan, pagtatanim ng halaman kasama ang kaibigan, pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, paggamit ng tubig at kuryente ng matipid, pagpapaalala ng magalang sa kaklaseng nagkakalat. Bakit mahalaga ang pagtutulungan? Mas mabilis matapos ang gawain. Mas masaya kapag may kasama. Natututo ng pagtutulungan at malasakit. Nakatutulong sa pagpapaganda ng kapaligiran. Basahin natin. Ang magkakaibigang mapagmalasakit. Isang umaga, napansin ni Liza at Marco na maraming basura sa loob ng kanilang silid-aralan. Tinawag nila ang kanilang mga kaklase. Sama-sama silang nagwalis at namulot ng basura. Pagkatapos ng gawain, naging malinis ang paligid at masaya ang lahat. Nakita ng guro ang kanilang pagtutulungan at pinuri sila dahil sa kanilang pagmamalasakit. Sino ang mga bata sa kwento? Ano ang napansin nila sa kanilang paligid? Ano ang ginawa ng mga bata upang ayusin ang paligid? Bakit pinuri sila ng guro? Ano ang aral na natutunan mo sa kwento? Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nagiging mas mabuti kapag tayo ay nagtutulungan at nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa at sa kalikasan. Gawin natin, isulat ang tama kung wasto ang mga pahayag at mali kung hindi. Ikatlong araw, pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata. Happy face or sad face? Piliin ang tamang mukha batay sa sitwasyon.
Ang mga bata ay sama-samang naglilinis ng silid-aralan. Isang bata ang nagtatapon ng basura sa sahig kahit may basurahan. Nagpapaalala ang bata sa kaklase na magtipid ng tubig. Pinabayaan ng mga bata ang sirang halaman sa bakuran. Ang mga bata ay nagtatanim ng halaman kasama ang kanilang kaibigan. Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano natin maipapakita ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pagtulong sa pangangalaga ng kapaligiran kasama ang ating mga kaibigan. Ano ang pagiging mapagmalasakit? Ang pagiging mapagmalasakit ay ang pag-alala at pagtulong sa kapwa at sa ating kapaligiran. Basahin natin. Isang paalala, isang pagbabago. Isang hapon, naglalaro sina Mia, Noah at Liam sa palaruan. Habang naglalaro, tinapon ni Noah ang balat ng candy sa lupa. Kaibigan, ilagay natin ang basura sa tamang basurahan. Ang sabi ni Mia. Gumiti si Noah at agad pinulot ang basura. Salamat sa paalala, sabi niya. Tinulungan naman ni Liam ang dalawa. Mas maganda ang bakuran kapag malinis, wika niya. Sama-sama nilang nilinis ang paligid. Pagkatapos, naging maayos at malinis ang kanilang bakuran. Natutunan nila na ang munting paalala at pagtutulungan ay malaking tulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Sino-sino ang mga bata sa kwento? Ano ang napansin ni Mia sa palaruan? Ano ang sinabi ni Mia sa kanyang mga kaibigan? Ano ang ginawa ni Noah at Liam matapos ang paalala? Ano ang aral na natutunan ng mga bata sa kwento? Ipinapakita natin ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pagtulong at pakikilahok sa mga gawaing nagpapabuti sa kapaligiran katuwang ang ating mga kaibigan. Ang pagtutulungan ay tanda ng malasakit sa isa't isa at sa kalikasan. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang kilos at sirang puso kung hindi. Ikaapat na araw, pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa bata. Gawing wagi o gawing mali. Mag-thumbs up kung ang kilos ay tama at thumbs down kung hindi. Pinulot ng bata ang basura at itinapon sa tamang basurahan.
nagkalat ng papel sa sahig kahit may basurahan sa tabi. Sama-samang nagtatanim ng halaman sa bakuran. Sinira ang puno sa bakuran. Pinapaalalahanan ang kaklase ng magalang na huwag magkalat. Ang pagiging mapagmalasakit ay hindi lang sinasabi, kundi ginagawa. Ipinapakita ito sa maliliit na gawain araw-araw. Mga halimbawa ng isinasabuhay na pangangalaga sa kapaligiran. Pagtulong sa kaklaseng maglinis. Pagpupulot ng basura kahit walang utos. Maayos na pagpapaalala sa kapwa bata. Pagtutulungan sa pamilya at paaralan. Pagsama sa environmental activities. Gawin natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tamang paraan ng pangangalaga sa kapaligiran? Ano ang ipinapakita kapag tumutulong ka sa paglilinis ng silid-aralan kasama ang kaklase? Paano tayo makakatulong sa kapaligiran at sa paaralan? Ano ang mangyayari kung hindi tayo nagtutulungan sa pangangalaga ng kapaligiran? Ano ang maliit na paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran? Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang kilos at sirang puso kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!